Hindi lang sa salita, but sa puso't isipan mo, totoo na nakatatak sa puso mo na meron tayong relasyon. Malinaw ho ba? No? Amen? Amen. Why? It's because kung sa ating usapan pa lang, hindi mo alam kung paano makinig sa sinasabi ng iyong pastor, how much more sa salita ng Diyos? How much more saan? Pag ang Diyos na ang nagsalita sa buhay mo, matututo ka kaya makinig? Diba? Kasi kung hindi mo alam kung paano makinig sa sinasabi ng taong ito na ginagamit ng Diyos sa buhay mo, I tell you, ibig sabihin hindi mo alam kung paano lakaran yung principle na inilalagay ng Diyos. Naunawaan po ba natin? Amen? It's because I believe sa bawat bagay, merong prinsipyo na dapat ipatupad. Hello? Malinaw po ba? No, it's like this. Sa bansa natin, wala bang batas sa bansa natin? Sa syudad na ito, wala bang batas? Sa barangay na ito, wala bang ordinansa? Can you imagine? So, para saan yung batas? Para saan yung ordinance? Tama po ba? Para ito sa orderliness or sa pagkakaroon ng order, and at the same time, sa discipline. Malinaw ba? That's why I remember, you know what? Nung sinabi ng Diyos kay Joshua, look at this. In the book of Joshua chapter 6, sabi rito, sinabi ni Yahweh kay Joshua, pakinggan mo ito. Kung hindi alam ni Joshua, i-apply yung principle kung paano makinig ng buong puso't isipan at lakas. I tell you, sasabihin niya lang, yes, Lord, I'm listening. Hello? Pero alam ng Diyos kung anong laman ng puso't isipan mo. Amen. Pero kung attitude ng puso ni Joshua, you know what? Sa harapan ng Diyos, alam niyang irespeto ang Diyos. Sa harapan ng Diyos o sa likuran ng Diyos o sa angmang bahagi ng buhay niya, alam niyang irespeto at i-honor ang Diyos sa buhay niya. I tell you, once na ang Diyos ay nagsalita sa kanyang buhay, you know what? Lord, I am listening. He is ready and prepared to receive the mandate from God. What about the sons and daughters of God? Are we ready? Are we prepared to receive a word, to receive an instruction from God, to receive a mandate from God? Ready ba tayo sa bagay na yan? I hope and pray na ready tayong lahat. Amen? So binabalik-aralan natin itong mga bagay na ito. Why? It's because, listen, if you're going to read the book of Joshua, you know what? For me, makikita mo na from Joshua chapter 1 hanggang sa matapos mo yung book of Joshua, very interesting. Okay, salamat sa tatlo. Ibig sabihin, hindi nyo pa nababasa yung book of Joshua. Amen. Ganun lang yon. So now everybody say, Amen. So at least hindi halata. Amen. Okay. So, okay, look at this. Look at this. So, let's read this. Hallelujah. You know what? Tulungan natin yung sarili natin na mag-response. Amen. Amen? No, do not just sit down there and wala kayong gagawin. Please, be sure na meron tayong interaction. Can we do that? Nagsasalita ako sa inyo and you are receiving these things. Be sure na alam mo, you know what, kung paano makipag-interact. Amen. Amen. So that's why, once na meron tayong interaction sa isa't isa, at least alam natin, ine-enjoy natin kung ano yung tinatanggap natin. Amen. Hallelujah. Look at this. So if you remember, in our number 1, we don't know how to become armies of God until we learn how to listen to everything that He says. Amen. Joshua, remember, he is an army of God. He is not a leader only. Hindi lang siya leader. Hindi lang siya, a shepherd. Are you with me? Hindi lang siya prophet, but he is also
an army of God. No? Why? It's because, being an army of God, no, doon sa iyong, what is that? Leader, no, diba, from general, for example, ikaw ay general, no, meron pang mas mataas sa'yo. Sino yun? The President. The Chief of Staff. Tama po ba? Tama po ba? No? Like for example, no, sa hukbong sandatahan ng Pilipinas, ang pinakamataas sa hukbong sandatahan ng Pilipinas ay yung tinatawag nating general. Then, susunod sa kanya is yung colonel. Then, susunod sa kanya, no, yung mga pababa na yung mga nasa rango. Tama po ba? No? And then, remember this. Okay. So remember, okay. So always remember, hallelujah. So always remember, no, you know what? Na merong mga tinatawag na mga, iba't ibang mga level. Amen? O yung tinatawag na ranking officials. Amen. Amen? If you are, no, the general, no, hindi lang ikaw yung nangunguna, but meron pang mas mataas sa'yo. Hello? Hindi ibig sabihin na ikaw ay isa sa pinakamataas na opisyal. Ibig sabihin, gagawin mo lang yung gusto mong mangyari. It's the same in the house of the Lord. It's the same in the church. It's the same sa buhay ng bawat isa sa atin. You know, the highest authority is God. Always remember that. The highest authority is only one. That is God. That is Jesus. Sa buhay natin. That's why, let us learn kung paano makinig. Let us learn kung paano makinig sa kanyang sinasabi, sa kanyang salita, sa buhay natin. It's because if we don't know how to apply, if we don't know kung paano i-apply yung bawat salita niya sa buhay natin, I tell you, you know what? Hindi rin natin alam kung paano i-honor yung pagiging official niya sa buhay natin. Are you with me? No, that's why ito yung sinasabi ko sa inyo, huwag nating hayaan na tayo maging superficial o huwag nating hayaan na maging superficial lamang yung ating relasyon, yung ating pagkakilala saan? Sa bawat isa. If I am your pastor, be sure that I am your pastor. If you are the leader of this church, be sure that you know how to respect and honor every leaders of this church. If Jesus is your Lord and your personal Savior, be sure that you know how to listen to His voice. Amen. Is that clear? No? So, you know what? From time to time, kinakailangan natin na sariwain at ipaalala at i-remind ang mga bagay nito, ang katotohanan ito sa buhay ng bawat isa. For what reason? For only one reason. At ano yung dahilan natin? Upang sa ganon, no, patuloy na maibaon or ma-inculcate sa ating kaisipan, sa ating mga puso, ang bawat katotohanan ito, ang bawat prinsipyong ito. Why? It's because most of the time, madali nating kalimutan yung mga prinsipyong ito. Amen. Like for example, bakit merong basurahan diyan? Simple lang, para doon itapon yung basura. But most of the time, listen to me, no? Once na tayo ay kumuha ng candy, kahit na meron tayong nakikitang basurahan, kung saan na lang natin i-check, kung saan na lang natin ipitik, kung saan na lang natin itapon. But what is the purpose of the garbage bin? Para doon itapon yung basura. What is the purpose of the toilet? Para doon mag-CR. Tama po ba? But I remember, I think that's 2 to 3 years ago, nung ako ay nasa Malaysia, I tell you, even yung mga pastors na, no, and then it so happened to sa church ni Dr. Vun, at that time, naalala ko nung kami nasa SIP, I remember na puno yung mga panlalaki at saka puno yung mga babae. Eh yung mga lalaki, mga pastor, ihing-ihi na galing sa bus. That's why, nagdakbuhan doon sa car park, pumunta sa puno at doon umihi. Remember, that is pastor. How can you imagine that? In fact, nagawa yun, hindi sa sarili nilang bansa, even sa ibang bansa. That's why I tell you, ang pagkakaroon ng disiplina,
wala yun sa loob o labas ng tahanan mo. Now, correct me if I'm wrong. Why I need to teach these things sa buhay nyo? I know this is very basic. But listen, most of the time, dito tayo may problema. Ama? Can you imagine? That is, no, mga pastor na. Pagbaba ng bus, naguunahan. Tumakbo doon sa mga puno. Why? It's because puno na yung CR. Anong ginawa? Doon nag-CR. I tell you, no, nakalimutan nila na mayroong mga CCTV camera doon sa labas. Pagdating doon sa conference, in-announce ni Dr. Boone. No? Kaya yung mga Pilipino. Even though na hindi mo ginawa, since na ikaw ay Pilipino, damay ka. It's the same. Tama po ba? In the house of the Lord. Kahit na sabihin mo tigay-ibang church yan, pero kung yung gumawa ay Christian din, I tell you, branded lahat ng Christian. Correct me if I'm wrong. That's why be sure that we know how to listen. To God's voice, we know how to listen here in the house of the Lord. If this is your family, be sure that you know how to listen. Sa bawat isa. Alam mo kung paano mag-participate. Alam mo kung paano mag-behave. Alam mo kung paano makinig sa bawat sinasabi. Kaya sabi mo, announcement yan. Yes, that is only an announcement. That is not the word of God. Pero doon mo mapapakita sa sarili mo kung paano ka mag-behave. Did you get this? No? That's why, huwag niyong asamin sa sarili ninyo na kinakailangan laging, you know what? Makapakinig tayo, makatanggap tayo na mataas na kapahayagan mula sa Panginoon. Listen to me. There's nothing wrong about sa pagtanggap natin na mataas na kapahayagan sa Panginoon, pero kung sa basic things hindi natin alam, it is useless. Amen? It is useless. Amen. No? I remember one time sinabi sa Biblia, no? One time, sinabi sa Biblia sa patungkol sa mga false prophet. Remember that? Bakit nagiging isang false prophet ang isang lingkod ng Diyos? You want to know? You want to know? Yes. The reason kung bakit nagiging false prophet, ang alin, ang isang lingkod ng Diyos, first, is because hindi niya alam ipamuhay kung ano ang kanyang sinasabi. That is the first thing. If you only know the Word of God, I tell you, no, ibang bagay din yung alam mong ipamuhay. Yung salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos, alam mo na lakaran. And then doon, hindi ka nagiging false prophet. Sa bagay na yon. Hallelujah. It's because most of the time na nasa isipan natin pag sinabing false prophet, kapag nag-prophesy siya, kailangan, eksakto. No, not only that. Amen? No? But balikan mo yung basic. Amen? Balikan mo yung basic. Ano yung basic? No? Hindi lang yung pangangaral ng salita ng Diyos, hindi lang yung pagpaprophesy, hindi lang yung pagpapahayag ng salita ng Diyos. But listen, be sure, ikaw at ako, you know what, bilang mga anak ng Diyos, alam natin kung paano ipamuhay by God's grace kung ano yung salita ng Diyos sa buhay nating lahat. Pagsikapan natin. I know na hindi madali. That's why sinasabi ko, pagsikapan natin. Unti-unti, uusad ka. As long na pinagsisikapan mo kung paano sundin, ipamuhay, kung ano ang salita ng Diyos. Upang saan, ikaw at ako ay maging kagamit-gamit sa kanyang pangalan. Malinaw po ba?